Magbabalik ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Stevlis Food Products, Blasilda Castellano. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Hello po. Hello everyone. Hello po Ma'am Joanna and Sir Butch. Good morning. Good morning. Alam mo, yung topic natin ngayon is one of my favorite, favorite dessert. Ube. 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 Ube halaya. Pero bakit But po? that's jam, no? Yes. Bakit po Stevlis? Ayun. Actually, yung Stevlis po is combination of two names. So, Steve po yung lolo ko, and then Ellie po yung asawa po niya. So, yun po ay mother and father ng aking auntie, which is yung auntie ko po, sa kanya nagmula yung recipe nito. Stevlis. Ano pong Ube. pangalan ni Auntie? Marilu Olivar po. Baka nanonood siya. Hello po. Manilu? Yes, Marilu. Marilu. Ayan. So, Stevlis kila lolo at In lolo. honor of Lolo, Yes po. not Stevie Wonder. Ay, hindi naman po, sir. Kailan po kayo nag-start sa negosyo? Ayun, nag-start po ako 2019. So, ano ako noon, senior high school student. Yun. So, naisipan ko lang po siya kasi parang vacation namin after school. So, sabi ko parang gusto ko maghanap ng pagkakakitaan. Ayan. Sakto naman po na yung auntie ko, naggagawa na siya niyan. Tapos sabi niya, try mo kaya ibenta to. Ayun. So, dun po siya nag-start lahat. Pero alam niyo na rin po kung paano gawin. Actually, hindi, ma'am. Hindi talaga. Tapos, di ko rin alam na ganyan siya katagal haluin and all, Matrabaho. no? Opo, ma'am. Yun. So, nag-guess lang din ako kasi, yun nga, gusto ko ng pagkakakitaan. And sabi ko, try ko na lang kung ano yung kaya ko gawin. Ayan. So, nasa marketing side ka. Ikaw ang nagbebenta. At the age of, 19 po. 19 years old. Ayan. So, saan po kayo kumukuha ng ube? Sino-source out namin to, ma'am, sa mga farmers din, doon sa area namin, sa Mendez, tsaka Tagaytay, Alfonso, yan. Saan ba kayo based? Sa Mendez po, sir. Actually, Mendez. Yeah, surrounding area, maraming mga agricultural land dyan. yes po. Sa Mendez. Anong diferensya ng halaya at saka itong jam? Actually, sir, pareho lang naman. Yun So, na nga eh. yung jam, sir, actually, parang naging term na lang siya kasi pinapalaman siya sa tinapay din. Pero, same lang naman, sir, na halaya pareho. Okay, ninanamnam ko yan without tinapay. Ang sir. tinapay nakakasira ng lasa ng jam, ng halaya. Papak lang kong, papak. Papak. Wow. Yan naman talaga. Traditionally, pag Christmas, Yes. pag New Handa Year, yan. kailangan may halaya eh. Yes. Di ba? So, Nakahanda. ngayon, you have turned it into a jam. Yes po. Is it sweeter than the halaya? Yes, sir. So, pag natikman nyo siya, sir, later, mas iba ng konti yung lasa niya. Mas creamier, milkier siya. Tapos, mas matamis siya ng konti. Pero ang kaibahan, tinanong ni Kong kanina, frozen. Pini-freezer natin itong ating ube. Yes, ma'am. Kasi po, hindi kami naglalagay ng preservatives. Ayun. So, talagang pure lang siya na ube and natural lang yung ingredients niya. Kung kunyari, hindi yan frozen, anong shelf life niya? Gaano katagal? Ito po kung hindi siya tatagal ng one day, nawala sa ref. Ganon? So, Opo. ubusin agad. Bet yung mga Yes, halaya na siniserve sa akin, minsan 3 araw na, 4 na araw. Sir, alam na natin yung bakit. Sino nag-serve? Kaya siguro sumasama yun. Delikado pa pala yun. 3 araw. So, Isang araw lang? Yes po. You've tried it na? Yes, sir. Okay. Ang ganda kasi ng packaging mo. Nakabote ka. The reason why you want to put it in a bottle is because gusto mo mahaba yung shelf life without refrigerating it, without freezing it. May suggestion ako sa'yo. Mag-experiment ka, no? Pag nasa loob na ng bottle, nakasara na yan, okay, maglagay ka ng tubig sa malaking tawag nito, pan. Tapos lagyan mo ng
para wag mong i-boil yan. Kung hindi, yung steam lang niya, ang iinit sa kanya. So, lagyan mo ng stand para yung tubig nasa ilalim lang. Tapos, ilagay mo yan sa ibabaw. And then, subukan mong pa-steam yan ng mga 30 minutes. And then, yung isa naman, gawin mong 1 hour. And then, ilagay mo sa, sa shelf. Don't put it in a freezer. Sa shelf lang. And then, tingnan mo, after how many days, kung mabubulok siya. So, dapat siguro mga 6 yung bawat testing mo, yung 30 minutes, o kahit isa na lang, 1 hour. Pagkatapos, kumuha ka ng mga 6 or 12. So, every month, subukan mong tingnan kung nabubulok na ba siya o hindi pa. So, pag umabot ng 12 months yon, that means maganda siya for 12 months. Kasi sayang naman biruin mo nakalagay siya sa sa bottle. Mahal ang bottle na yan. Siguro yan, mga 10 pesos. Kasama yung lid. Yes, sir. So, mga 10 pesos, that's additional cost. Pagkatapos, mag-refrigerate ka pa. Yes. Mag-freezer ka pa. Yeah. Normally, pag mga jam, hindi mo naman pinipreaser yan Kasi sugar in itself is a preservative. Di ba? Kung lagyan mo ng sodium benzoate yan, it does not conform to your standard. Kaya subukan mo na lang yung sinabi ko na talagang pa-steam mo. Kasi yung steam, talagang 100 degrees centigrade yun ang init. And then, try for 12 months. Every month, magbukas ka. And then you'll find out, uy, pwede pala. Sige kong, try po namin. Para hindi na problema yung, imagine mo, if you have an inventory of 1,000 bottles, meron ka bang enough freezer sa bahay? Wala. Ikaw din, makakatulong din sa yung suggestion ko. Para pag hindi ka nalilimitahan sa gagawin mo, since nga, hindi ganun. So, kahit wala kang refrigerator, pwede kang mag-stock ng marami. Yeah. Knowing fully well na 1 year yung shelf life ng produkto mo. Yung shelf life po kapag naka-freezer, ilang buwan? 2 months po. 2 months lang. Kita mo, 2 months lang? 2 months pa rin. Versus na isang araw na hindi siya naka-freezer. Parang maganda nga yung suggestion ko. Yung processing po ba natin, paano? Apo. Bali, ma'am, pareho lang naman po yung nasa bottle and sa tub. So, hinahalo siya for less than 4 hours. Si tita pa rin? Or may mga tao si tita? Bali sa operations po ng buong negosyo, binigay na po niya sa akin. Ayun. So, si tita ay hindi na po nag-work So, yun. So, ako na po lahat. Tapos, may tao naman po kami na gumagawa po. Ilan po ang tauhan natin ngayon? Right now po, actually, mga on-call po sila, no? So, parang 4 normally kapag nagpo-production kami. 4. So, sa isang linggo po, ilang araw lang doon yung production? Usually po mga 3 days lang. 3 days in a week. So, kumukuha po ba muna kayo ng orders bago gawin? Or Normally, ma'am. Tsaka po pagka yung inventory po namin medyo lower than half na. So, yan, nagpapagawa na rin po ako agad. Ayan. Para may steady supply. Yes po. Ayan. 4 na tao ang inyong in-employ. Ayan. Ilang oras po ginagawa ilang piraso po bang nagagawa sa isang araw? Sa isang araw po siguro kaya po namin ng around 150. 150 na ube jam na po. Tapos iba-iba na yung sizes. Yes, ma'am. Sa size po ba natin itong maliit, magkano? Ito po ay 200 pesos po. 200 pesos. Ayan. Yan. Pagdating lang, ma'am, doon sa iba naming partners, medyo mas mahal siya ng konti kasi may markup pa din sila. 300 grams, 200 pesos. Apo. Ayan. Pag may mga resellers po kayo nito? Right now, ma'am, nag-less kami sa resellers. Pero yung partner namin ng mga restaurants, pasalubong center sa Tagaytay, yun po yung ano namin. #tikman ng malaman. Kung gusto mo tikman. Okay na, tikman mo. Tikman ng malaman. Parang napaka-thick niya na jam. Apo. Pero solid. Alam mo yung kailangan kasi medyo pag jam, medyo Malambot, malapot lang. Malapot.
Masarap. Halaya. Nalaman. Halaya talaga siya. I'll give you a suggestion. Yung sweetener mo nito is refined sugar. Yes po. Palitan mo ng high fructose corn syrup. Para medyo medyo liquid siya. Apo. Ang dating. So, it will really look like a jam. And then, yun mismo, preservative na yun. Apo. Ang Yung sugar, high fructose. sugar is a preservative. Naniniwala Tikman mo nga na. akong Tikman mo. pinapapak mo talaga ko. Naniniwala na talaga ako. Sarap talaga. Ubi. Tapos yung malaki po, magkano? Ilang grams naman po yung malaki? Yung malaki po ay 400 grams. Yan. 250 pesos po ito. 250? Yes po. So, 50 pesos ang ano? Yes ang po. difference. Kasama din po yan sa kaya nyong gawin na ano sa isang araw, 150. Yes, ma'am. Bali yung 150, ma'am, siguro iba-ibang size na yun. Iba-ibang pieces na po. Yung sa tub po, magkano? 250 din po, ma'am. Wow. 250 gano'n po ba kalaki? Ayan. 500 grams po yan. Ang kapal, oh. Actually, halayang-halaya siya. Halayang-halaya siya. So, we'll make it a jam. So, it will be different from halaya. Pero, maintain that product. Balik mo sa pangalan ng ubi halaya. Yes. Pero yung bagong formula na ituturo ko sa iyo, it will be the jam. Mamaya, I will simulate that mamaya kasi meron ako doong honey. Okay po. It's a liquid, so I'll just try to mix it 50-50 with the honey. And then, tingnan natin kung nare-retain pa yung halaya jam, halaya flavor. Or kaya, 60-40, 60% ganyan, 40% yung high fructose corn syrup. Yeah. Bale, itong kahit ito yung parang i-resell mo ng maramihan. Kasi sa mga pale-palengke kong, diba? Na, pag Christmas yan, ang lakas niyan. Kahit hindi Christmas, marami nagkikrave ng ube talaga. Ube halaya, ube jam. Cute, ube jam. Hindi, kasi parang native delicacy yan. Yes. Mag-celebrate ka ng Christmas, di ba? Normally, queso de bola, tapos Leche flan. leche flan, spaghetti. Yes, yung mga traditional. Pang dessert, halaya. Halaya. Diba? Oo. Or kaya yung kutsinta, o kaya puto, or ano ba yung binanggit kanina? Palitao. Palitao. Ayan. Yes. Yun yung mga native dessert. Pero we'll transform that into a jam. Yeah. I'll teach you. Okay po. Medyo Thank you po. So, ito po ba yung ating ube jam? Saan to available? Ayan. So, ngayon po, ang partners namin na existing, yung Green Ats Tagaytay, tsaka Bulalo Capital. Bulalo. Apo. Saan yun? Doon lang din po sa Tagaytay, sir. Bulalo Capital. Bulalo Capital. Parang narinig ko na yun eh. Parang nadaan Apo. na din namin. Sa bagay, pag Bulalo naman talaga, Batangas country yan eh. Or kaya Cavite country. Apo. Na masasarap na bulalo. San Pedro, sa Santo Tomas. Andun yung mga bulalo. Wow. Na pag ano mo ng buto, nahuhulog na lang yung ano dahil sa lambot. Sobrang lambot. Ano pa po yung mga partners nating restaurants na nag-cater ng ating ube jam? Ayan. So, meron din po kaming partners na mga pasalubong centers din doon sa Tagaytay. Pero sa restaurants po, yun muna po yung nilimit namin yung dalawa. Bulalo. Apo. And then, yung karamihan po sa customers namin, actually, ma'am, umorder talaga sila directly sa amin. So, nagchat-chat sila sa page, tapos siniship naman namin yung products na same day. Nationwide po ang shipping natin. Ma'am, hanggang Metro Manila lang. Kasi ang mode po namin ng transportation is yung mga courier, third-party courier na same day. Ayun. So, hindi pa po kami nakapag-ship nationwide. Pero Kasi matatagal ma'am. yung biyahe. Oo. So aside from this, wala ba kayong iniisip na ibang klaseng jam na gagawin? Before po, kung madami kaming ibang flavor, meron din kami mga pineapple jam. Ayan. So, tinry din namin yung mga peach. Kaso lang po, parang ito na yung naging, dito na kami nakilala. Dito, bestseller. Ito yung medyo malakas po. So, nag-concentrate po kami dito sa, Ube. ube. Wala kasi kayong guava jam eh. Mango jam ka na sa isip ko. Ako, wala pa nga po. Kung meron kayong guava jam,
patok yan. Especially for those people who used to buy mango jam. Nung araw kasi yung mango jam, parang nasa lata yon. Alam mo yung mga sardinas nung araw na oblong? Yes. Doon din yung Mango jam. Hindi, guava jam. Guava jam. Masarap yon eh. So, subukan mo ng guava jam. Try po namin itong. Masarap. Pero mango jam din kasi pwede yun. Mas maraming pwedeng supply. Ang mangga kasi masarap kainin, hindi jam eh. Fresh. Masabay. Di ba? Pero sabi ni Kong kahapon habang kumakain kami, sugar. Very health conscious si Kong eh. Malakas sa sugar yun. Ang mangga. Ripe mangoes. Ayan, so dati po, bukod dun sa nabanggit nating produkto, ano po yung mga kasabayan ng ube jam? Before po, ma'am, meron din kami mga pastries eh. Yun. So, we had to concentrate dito kasi ito yung parang mabilis din dalhin kung saan-saan. Kasi wala pa po kaming physical store right now. So, purely online po yung mode namin of reaching to our customers. So, sa bahay lang kayo nagawa? Yes po. So, you're not planning to put up a physical store? Planning talaga, sir. Magplano ka na at pag may plano ka, gawin mo. Huwag kang matakot. Apo. Diba? Alam mo, minsan nag-aalanganin ka, pero do it. People who succeed in life is because when they plan, they do it. May mga kaibigan kasi ako, pag nagplano, 2 years, 3 years, 5 years, plano pa rin. May mga kaibigan ako, pag may naisip, gawin ka agad, and they become successful. Yes, sir. Di ba? Gandang testimony. So, like for example, matagal ka na dyan sa ube at alam mo naman bumibenta. So, maglagay ka ng physical store kasi sa physical store, pwede ka mag-display ng ibang items. Yes, like for example, yung guava jam. Sa Tagaytay, ang daming pinya. So, pag medyo undersized, bilhin mo, mura. Di ba? May mga tinatawag silang nire-reject eh. Yes, sir. Because of the size, not because of the taste. O, di bilhin mo yon and then gawin mong pineapple jam. Yes, sir. Di ba? Ano po bang mga challenges po ba na naranasan natin sa pagtitinda? Sa ngayon naman, ma'am, yun nga, isa din sa challenge namin is wala pa kaming physical store. So, syempre, medyo challenging makipagsabayan doon sa meron talagang, di ba, store na mapupuntahan yung tao. Tapos, bukod po doon siguro yung supply ng ube. Kasi sobrang seasonal mahirap talaga yung ube. So, before po, nagkaroon ng situation na naghanap pa kami naman ng Batangas. Ayun. Tapos meron din po before parang Bulacan. Para lang makaproduce kami ng ube. So, yan, mga kaibigan natin magsasaka, hindi lang dapat palay ang itatanim nyo, hindi lang mais. Kung hindi, there is a growing market para dito sa ube. Kasi nagiging popular na yan worldwide. In fact, pwede kang gumawa ng ube powder or ube flour para i-export mo rin. So, you should consider that kind of product. So, ang kailangan mo lang is a dryer and then a pulverizing machine. And then, after that, you already have an ube powder, which you can sell because a lot of people are now, even in the US, they're using ube powder para gumawa ng ube bread, ube pastries. Sa US, may mga gumagawa ng halaya. Opo. Di ba? Meron nga gumagawa ng buko pie with halaya. Oo nga po. Yes. Toppings. So, you can do a lot. Like for example, alam mo, anong magandang combination din dyan? Ano ko? Langka. Yan. Ube Ang langka. perfect ube langka combination. So, ang gagawin mo, yung filling machine mo, 2 nozzle yun. Yung kabila ube, yung kabila langka. So, ilalagay mo ng ganon. Mag-twirl yan. Opo. So, you'll be the first in the market. Ube langka. Ube jam. langka jam. Ngayon po ba ilang kilo ng ube ang ating nagagawa? Normally, ma'am, ang ginagamit namin isang production siguro less than 100. 100 kilo. Opo. Minsan, ma'am, mga siguro 70 kilos. A day? Opo. Opo, kung kapag ka po, Lakas nyo na. pag madami kong kaming order, yun po, ipon na yun. Ipon na hindi yun, ka sir. araw-araw. Kasi imagine mo, 70 kilos. Madami yun. Oh, madami yun. Kasi Opo.
Kulang Dagdagan mo talaga pa ng supply. milk, dagdagan mo pa ng sugar. Oo. Opo. Kung makukulangan ka talaga ng supply kapag ganun kalakas. Ang mabilis kasi magpapabulok dyan is yung milk. Yes, sir. Dagata. Yung milk ang mabilis magpabulok niyan. So, kailangan makahanap ka ng substitute sa milk para hindi basta-basta mabulok. So, there are cow's milk, merong gata, subukan mo nga yung gata dyan. And then, meron namang soya milk. So, these are the vegetable source of milk like almond milk, soya milk, yung coconut milk, gata. Gata. Ayan. May mga ahensya po ba ng gobyerno ang tumutulong sa atin? Yes, ma'am. So actually part kami, ma'am, ng OTOP. Yan, sa DTI. Yun. Si DTI sobrang helpful talaga sa mga MSMEs. So, may mga trade fair kami na sinasalihan, yan. Tapos, yun nga, yung OTOP din po mismo na program, sobrang ganda niya. So, ayan, ito po yung picture nung yung recent namin na trade fair sa Serin. Yan, sa Tagaytay din po. Yan. Ano po yun? Produkto niya yun? Yes, ma'am. Actually, ma'am, pagka may mga trade fair kami minsan, naglalabas ako ng ibang product na seasonal. Kumbaga yung tingin ko na hanapin din ng tao. So, dinadagdag ko na lang din kasi sayang, ma'am, nakapwesto na kami Drink dun, po ito, drink. Yes, ma'am. Anong So, yan, drink ma'am. yan? Anong Lemonade po yan. Tapos yung isa po is parang dragon fruit blush. Yung tawag namin. Pero, ano siya, cold drink din? Yes, ma'am. So, Refrigerated din yun. ay, hindi po. Made fresh po siya. Fresh. Sa mismong bazaar ginagawa? Yes po. Okay. So, magkano naman po yan? Yan po, each bottle 95. 95 pesos. May mga bazaars po ba na-attendan ngayon na makikita nila yan? Right now po, wala pang dates, no, for future bazaar. Pero, if magkaroon po, for sure po, isasama ko po yan. Hindi mo ba naisip na gumawa ka ng fruit juices line? Yes. Para ibenta? Since Opo. maalam ka na. Opo, pwede sana kung kapag may physical store na kami. Pag may? Pag may physical store na po kami. But what I'm saying, pwede ka naman talaga, if you use the hot filling machine, it will last for a long time. So, gagamit ka ng rib na PET bottle. Kasi kung hindi rib, magde-deform yung Opo. yung PET bottle. So, kailangan rib. At saka pang hot fill talaga na tawag nito na Kapal-kapal. plastic. Yun. And then, siguro, magkakaroon ka ng storage life ng mga one year. Ayun, matagal. Basta initin mo yan at 90 degrees centigrade and then isalin mo kagad, fill and then capping and then i-invert mo Baliktad. para yung sa gap na yon mamamatay yung mga bakterya na nandoon. Ikaw po ba? Ito ba pag feeling mo nito habang mainit pa siya, Yes po. nakakatulong yon. Opo. Para walang bacteria. Medyo namamatay yung bakterya at saka walang bakterya pa yon. Pero one day pa rin. Yes, kung... Sinubukan mo na? Opo. Actually, may mga kausap na din naman po kami na food tech, no? Para ma-improve po yung shelf life din ng product. So, ongoing pa lang din po kasi yung iba naming experimentation. So, may nauna na pong experimentation. Yes po. Pero meron Para dito. Yes po. So, ano yung unang experiment mo? like mga higher chance. Yung isa pong tinry namin actually po yung boiling. Boiling. Huwag mong i-boil kasi Yung- baka papasok yung tubig. Ay, Steam lang. yung steam po, yung Yun, steam yun. po. That's the best. Yan po. So, na-try. na-try naman po namin siya. Kaso ang naging problem po namin is parang sumasabog po siya. Tsaka nagiging discolored po siya kung... Anong kulay na Hindi, pala kasi puputi? nakaboil siya eh. Yun po, opo. Pero kung Medyo- steam lang yon, Medyo nawawala, ma'am, yung color niya. Yung purple ano niya. Opo. Tapos, may chance din na sumasabog po yung mismong cover Baka niya. super init. Baka sobrang max yung init. Hindi, pero kung steam lang kasi, pag boiling kasi, iba yon. Iba yung steam. At least at 90 degrees centigrade, hindi yan sasabog. Ayan, 90 Opo. degrees. So, 90 degrees centigrade, and then maintain it for 30 minutes or 1 hour,
importante yung sa loob din, 90 degrees centigrade. Apo. Tatry po ulit namin I-try nyo. siya. Apo. Ilang food tech na po ba yan na nakausap natin? Parang dalawa po. Dalawa, ma'am. Yung isa naman, anong recommendation? Yung sa isa kasi namin, kung actually friend siya ng mami ko, so tinatawag-tawagan ko lang pag di siya busy. So, anong recommendation naman yan? So, yung sa ano lang po, sa production area. Production. Ayan. Basta ako, I'm sure na kung steam lang, ang mag-iinit niyan, Usok. hindi yan magdi-discolor. Pagkatapos, basta sa loob lang 90 degrees centigrade, patay lahat ng bacteria at saka virus. Then it will last for a long time. Apo. Try ulit namin siya kung Try nyo yan. Kayo po ba graduate na? hindi pa, ma'am. Actually, may tinatapos lang ako na units. So nag-aaral ka pa? Kapag Apo. busy ka, sinong nag-aasikaso? Ito po, yung partner ko po, si Si Sean. partner. Sino po? Boyfriend ko po, si Sean Sumagi. Si Sean Sumagi. Ayan. Siya ay graduate na rin. Siya po, graduate na po siya. So may katuwang ka naman. Ayan. Saka, ang sarap niyan eh. Partner. Partner. Partner in love. Partner in life. Partner in business. In business din. Diba? Ayan. So, ang ating pong Facebook, Instagram, saan po kayo kukontakin? Ayan. So, sa lahat po na nanonood, sana po kontakin nyo kami sa page po namin. Ayan, Stevely's Food Products. Meron din po kaming Instagram. And then, may mga phone number naman po dyan. So, pwede po kayong tumawag agad para makater po namin kayo. Then, if ever po mag-drop by kayo sa Tagaytay, yun, sana visit nyo po yung partners namin, yung Green Ats, Bulalo Capital, tsaka yung iba pong pasalubong centers doon. So, normally, meron naman po kaming display. Ayan. Kapag bumili po ng maramihan ito, like 10 pieces, magkano po discount? Ayan. Actually, ma'am, may promo kami nito, buy 5, take 1. Buy 5, take 1. Apo, ayan. Kapag directly po sa amin. Kasi, yung sa mga kapartners namin, workout pa po namin kung paano namin i-apply yung promo. So, buy 5, take 1, guys. Ube Jam. 200 po, no? 250 po. 250 pesos. Ayan. Ayan. Tsaka makapal. Tsaka masarap. Ube Thank you talaga. po. Ayan. Halayang-halaya. Halayang-halaya. Pwedeng papakin. Papakin talaga. Ayan. So, eto po kailan yung pinaka-peak season natin? December? Opo, ma'am. December talaga. Saan siya malakas? Around Cavite lang? O Meron din kaming clients po dito sa Metro Manila. Actually, iyan po isa talaga sa binivision namin na magkaroon kami din ng store dito sa okay. Metro. Kasi may iba po kaming clients na magpapaship pa from Tagaytay papunta po dito. So, yung init pa man din. yes, ma'am. Kaya minsan maiisip mo ang layo ng kukuhanan, yung init, baka masira. Opo. Diba? Kaya hindi sila kumukuha ng marami, yung mga hindrance sa pag-order. So, sino pong pwede nilang kontakin if ever na marami silang bibilhin? Ayan. Pwede naman po na mag-chat lang po dun sa page. Meron naman po akong tao po na sumasagot po Admin. dun sa page. Opo. Tsaka, pwede din po dun sa phone number na Sige po. pinrovide po namin. Ano po itong phone number? Kabisado po ba? Apo, yung 0939-299-6872 po. So, pwede po kayo mag-text or call po doon. Ayan. Sino po sasagot? Tauhan na. Yes po. Minsan po ako din. Kapag Yung number mo ba yun? opo. Yung pinaka-number po yun nung business. Nung business. Ayan. Na-handle na hinahawakan naman ni boyfriend. Apo. So, makakausap nyo, ikaw. Teka, may pangalan naman yung boyfriend eh. Batiin mo kayo yung boyfriend mo. Binabati ko po si Sean Sumagi. Si Sean. Ayan. At saka yung mga babatiin mo kanina, sabi mo. Ayaw po, binabati ko po syempre yung aking mother. Yon, tumutulong din talaga sa akin yan. Tapos yung auntie ko, no, si Marilu, si Josephine, yung tito ko na din, si Amarico. Tsaka yung family din ni Sean, no, na nanonood ngayon. Yan. Then, tumutulong din po sa amin mag-source out ng mga ube. Oh. Ayan. Yan ang pinakamahirap na trabaho. Yes po. Mag-source ng ube. Supportive ang family ni ano po si Sean? Ni Sean. Ni Sean. Sean Connery. Sean. Ibang boyfriend na yun. Go. Ano to? Kamusta rin po sa mga muskuladong tagahalo? Tagahalo ng ube naman. Ibatiin nyo rin daw po. Ayan, sige, binabati ko na din po yung mga on-call namin na employee sa ube, yun. Sobrang mahirap yung paghalo, ma'am. Yes. Kaya, thankful din ako sa kanila kasi patient sila po. No? Yun.
Saan niyo po sila nakilala? Ano? Normally po yung makakilala din namin ni Sean, no, na naghahanap din ng work. Tapos yung iba naman po nagpo-post kami online kapag naghahanap kami ng workers. Ayan. Siguro in the future, kung lalaki na talaga yung volume nyo, meron kang makikitang jacketed kettle, stainless steel yon na may mixer na. Opo. Ayan. So, sa bagay, masarap din kasi yung maskulado eh. Yung nakikita mong pinapawisan. Saka yung pawis ba na, iba yun eh. Dagdag sarap din yun eh. Dagdag linamnam. Pero seriously speaking, yun, may kettle yan, jacketed kettle. Ang volume niyan is around 200 liters. And then may mixer yon. Yes. Tuloy-tuloy ang mixing habang niluluto. Di ba? Siguro pag-aralan din natin mamaya para instead of using cow's milk, tingnan natin kung ano magandang milk na hindi madaling mabulok. Madaling masira. Sige po. Thank you po. Kasi yung gatas naman nagpapalinamnam. Pero ubi pa rin talaga. Pwede nga walang gatas eh. Pure ubi. Pure ubi jam. Instead of using sugar, kasi solid din yung refined sugar. Ang gagamitin mo ay yung liquid na sweetener like high fructose corn syrup, maple syrup, or gusto mo high-end honey. Honey. Ayan. You can't get wrong. You cannot be wrong sa honey. Hindi ka talaga magkakamali. Hindi. Honey na yan eh. Siyempre, at makakapagbigay ka ng tamang presyo. At magandang High presyo. quality. Ang sweetener nito, honey. Honey. This is the sweetener of the royal family. Yes, healthy. Ayan, ma'am, ano po kaya yung pinakamahalagang payong pwede nating maibahagi sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo? Ayun. So, kagaya po ng sinabi ni Kong kanina, no, dapat once na makapagplano ka na, no, konti lang yung planning stage, tapos execute na agad. So, yun lang po talaga kasi kahit gaano katagal mo planuhin yung isang negosyo, hindi mo pa rin talaga po sure kung magtatagumpay siya in the future eh. Tsaka kahit gaano katagal mo siyang planuhin, maraming challenges pa rin yung hindi mo ina-expect na dadating talaga sa'yo. So, dapat lang start mo na siya early para makabounce back ka pa. Ayan. Totoo. Alam mo, earlier, meron kami naging guest dito. 13 times siya nag-fail. Pero every time nag-fail siya, he learned from those failure. Ngayon, napakalaki na ng company nila. What's your plan? What's your plan? Leche flan. Yung What's Your Plan is now in Australia, in the Middle East, and in the US. Meron na siya mga doon, mga partners. So, ang laki na niya. Opo. But 13 times siya dumapa, bumangon, Inspiring. at ngayon nagiging very successful. So that story should serve as an inspiration to a lot of our kababayans na gustong magnegosyo. Di ba? Parang wise din to si ma'am kasi kapag may exhibits, hindi lang ube jam. Nagpo-produce ka din ng mga bottled drinks. Opo. Yun, para hindi naman sayang yung isang araw na wala kang bebenta dito. At least meron sa iba. Magandang diskarte din yan. Yeah, congratulations po. Ayan. Thank you Salamat po po sa pagpunta. Thank you po sa inyo Thank you lahat. very much for guesting in our program. Alam ng lahat na halaya is one of my best Yes. dessert. Magpapapakyan si Kong mamaya. Kaya thank you very much. Thank you very Opo, much. thank you po. Thank you so much. Naway nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Snively's Food Products ni Blesilda Castellano. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga stories of nego success sa programang Ipananalo ang galing, produkto at talento ng mga Pinoy. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!